Shalom, my dear brothers and my dear sisters. Ay, mamad. Uy, naka-on ka na kanina pa? Hindi. I am waiting for someone to watch me. Sakit sa mata. Kaya nga nagsalamin ako. Salamin ko. Tagalog nga ako. Ay, okay. Sorry. Mga kapatid, kumusta po kayo? Yan po, konti lang mga Pilipino eh. Ay, mahirap po talagang mag-prophecy sa Philippines, mga kapatid ko. Mahirap talaga. Wala talagang prophecy na matino. Ang unang prophecies, mga prophecies noon magaganda. Yung mga prophecies noon. Nauna yung mga magaganda, ngayon pangit naman. Magaganda yung mga prophecies noon. Tingnan yung mga nangyayari po sa Philippines. Di ba yung mga prophecies, mabubuksan yung oil. Matagal na yan eh, matagal na naka-prophecy yan eh. Naka-prophesy eh. Bago pa si Prophet Sado, naka-prophesy na yan. Bago pa si Perez, dun sa Amerika, naka-prophesy na yan. Tsaka ilan lang naman po si Perez eh. Ngayon lang naman yan nagpa-prophesy. Pero ang halos target ng prophecy niya is galing sa Philippines o for the Philippines. Kasi nga mahilig kasi kayo sa sa ibang lahi. Ano sa tawag doon, Han? Kapag merong pastor na puti, talagang maraming pupunta, di ba? May tawag doon eh. Kaya mo na lang sila doon. Choice din naman nila. Gusto lang panwala. Hihilig kasi ng Pilipino yung ganun. Gusto nila yung puro foreigner o foreigner na tinatawag. Para kang nagsiselos doon kay ano. Gusto mo ikaw. Hindi. Alam mo, iwasan mo yan. Mag-focus ka lang sa ministry mo. Mahilig talaga sa mga foreigners ang mga Pilipino. Hindi foreigner eh, foreigners ang tawag. Tapos baka may sumulpot dyan dati. Hindi. Pag napanggad eh, magbabayad dyan. Wala pong maganda ang prophecy po dyan sa Pilipinas. In terms of spiritual. Kaya nananahimik. Tahimik ang prophecy. Pero sa Pilipinas, nare-receive na po ang sa Philippines. Mabubuksan na yung oil at pinagpapala po ang economy. Siyempre hindi naman maiwasan yung war na yan. Ganyan, God's will yan lahat. Bakit si President Bongbong Marcos Jr. ang humahawak ng bansang Pilipinas? Which is siya talaga dapat. Kasi hindi mahawakan yan ng hindi makabansa. Sino bang makabansa na naging presidente ng Pilipinas? Di ba dalawa lang? Si Ferdinand Marcos Sr. at saka si Ferdinand Marcos Jr. Silang dalawa lang. Kaya nga meron silang emblem di ba? Yung mapa ng Pilipinas. O yung mapa. Yung flag ng Pilipinas. Ibig sabihin, makabansa. Yung the rest wala. Hindi sila makabansa. Basta presidente lang.
Ganun lang. Di ba sinasabi nga nila, di ba, the great president of the entire Philippines in the history, kundi si Ferdinand Marcos Sr. Yan. Kasi nung panahon ni Magsaysay, yung 1 to $1, kung di ako nagkakamali, kasi mga panahon talaga, maunlad talaga naman noon. Maunlad talaga. Nung nagkaroon na ng mga korupsyon, di ba? Nung nagkaroon na po ng korupsyon, yun, nandyan na si Ferdinand Marcos Sr. Siya na yung humawak ng bansang Pilipinas, na kung saan nakita naman po natin kung paano hinawakan ni Ferdinand Marcos Sr. ang Philippines. Diba? Wala namang corruption doon. Naging magulo lang naman yan noong nagkaroon ng revolte dahil sa Dilawan, di ba? Kaya nga kapag merong argument, merong ang debate, kaya lagi kong sinasabi, bago nagkaroon ng people's power, kumusta ang bansang Pilipinas? Wala silang masabi. Matino. Kasi nga hindi manalo si Noynoy noong mga panahon na yun. Hindi siya manalo. Kaya nag-revolt siya. Kaya nga dumami ang mga, alam niyo na kung ano yung hinawakan niya noong mga panahon na yun. Yun pa yung nangyari. Kasi napag-aralan ko din naman po yun. At saka kung tinignan mo talagang history, makikita mo talaga. Bago people's power, bago EDSA revolution na tinatawag, bago yung mga yun, mga sigalot, mga away, matino ang bansang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng yung kapangyarihan ng presidente, yung martial law. Yan, kung tingnan po natin, nagkaroon ng martial law para hadlangan yung pagpasok ng kalaban sa bansang Pilipinas. Hindi para masira. Shalom, Pastor Joven. Kumusta ka, Pastor Joven? Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, pinag-pray ko po si Pastor Joven, my God Father, sa Mindanao. My Lord, God, touch his heart, Panginoon, with Sister Shin. My God Father, Panginoon ko, bigyan niyo po siya ng dreams or visions, Ama ko, for what is coming, Panginoon, doon po sa Mindanao. My God, alam kong inahanda po ninyo silang mag-asawa. Panginoon ko, para magkaroon po ng ministry po doon po sa Mindanao. My God Father, give them space to learn, my God Father, your kingdom. My God, in Jesus Christ's mighty name I pray. And bless niyo po yung kanila pong hanap buhay, my God Father. And bless niyo po kanya pong family. My God, and Lord, pagpalain niyo po silang mag-asawa mo ko. Lord, alam ko po na sila lamang po, Panginoon, so far, ang talagang nag-aaral, Panginoon, ng ministry po ninyo, ng True Gospel Ministry. And maraming po salamat, my God. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Kaya ang prophecy po sa bansang Pilipinas ngayon talagang nagkakatotoo na. Dahil yan, kasi kunyan tinatawag nilang 50 years kasi yan Hinintay talaga ni President Bongbong Jr. yung paglaban niya ng president within 50 years, di ba? Matagal po siya naging senador. Anytime pwede naman siya lumaban ng presidente, kaya lang hindi. Hinintay niya talaga yung 50 years para yung kontrata ng mga ginto nila sa ibang bansa makuha nila. Kasi kontrata yun. Yung kayamanan ng mga Marcoses, kontrata, nasa kontrata kasi yun, after 50 years yun ang kontrata. Kaya nung lumaban siya, tinan nyo, meron bang nanalo sa kanya? Wala. Anytime kapag lumaban siya, mananalo siya. O ngayon, nanalo siya. Kaya everything is planned by the living God. Kasi nga meron po siyang plano dyan sa bansang Pilipinas. Physically, pinapakita ng Diyos kung paano niya pagpapalayan ng bansang Pilipinas. Magiging pangalawa yan sa Israel na tinatawag in terms of prosperity. Physically. Amen, Pastor Joven. Okay lang po, brother. Hallelujah. So, kaya ang susunod yan spiritually. Spiritually naman ang target.
Kaya ginagawa naman ng God the Father, syempre, nililinis niya yung simbahan niya. So, bad news, pero good news sa Diyos yun. Kasi siya naman ang kumikilos eh. So far, 2 pastor po yung namatay dyan. So far, na alam ko, yung isa na-aksidente. Na-aksidente po siya, nandun siya sa gilid ng daan, yun, na-aksidente. Burin mo, pastor ka, masasagasaan ka, di ba? Sa dinami-dami ng tao, o aso, o hayop, na pwedeng masagasaan sa gilid ng daan, pastor pa. Di ba? Di ba iniingatan ng Diyos sa mga pastor? Tama po? Meron bang mamamatay na pastor dahil sa masasagasahan siya, dahil malulunod siya? Wala nakalagay sa Bible na gano'n. Maliban lang kung talagang matigas ang ulo. Merong example yan dun sa Old Testament Yung prophet na tinawag ng God the Father, sabi niya, pumunta ka doon, mag-prophesy ka dito, sabi niya ganyan, pero huwag kang matutulog doon. Kung sino man magsasabi sa iyo na, halika rito, kumain ka, matulog ka, huwag kang pupunta, huwag mo siyang kakausapin. So nung natapos yung ministry niya doon sa lugar na yon, mayroong isang propeta na yung tinatawag nilang lying spirit. Yung lying spirit, nag-prophesy itong propeta na ito, propeta, kumusta? May sinasabi ng Lord sa akin na dumaan ka muna sa bahay ko. Sinasabi ng Diyos na magpahinga ka muna, parang gano'n. Siyempre, propeta rin yun. Biruin mo, propeta yun pero demonyo. Biruin mo yun. Evil na propeta. Nag-prophesy siya. Nag-prophesy siya. Ang ginawa naman itong matuwid na propeta, naniwala. Siyempre, propeta yun Naniwala siya. Napahinto siya dun sa bahay. Tapos, yung mismong propeta rin na yun ang nagsabi, dahil sa hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, sabi ng ganyan, mamamatay ka. Biruin mo, pumasok yung lying spirit doon sa propeta na yon. Tapos yun din ang propeta na yun ang nag-prophesy doon sa propeta na yun. Walang pangalan po yun yung propeta na yun na mamamatay siya pagka umalis na. Nangyari nga po. So, umalis yung propeta. Siyempre, kinakabahan niya, no choice siya No choice na talaga Chocolate ba yan? Yes, ma'am. So, ang nangyari, naglalakad siya, pinatay siya ng leon, pero yung leon hindi niya kinain yung katawan. Basta nag-stay lang yung leon sa katawan yung propeta. Tapos yung propeta nakahimlay dun sa mga paa ng leon, namatay. Kasi hindi siya sumunod kay God the Father So, katulad din naman yung mga papastors ngayon, lalo na sa end times. May ituturo po ako mamaya po siguro, mamayang gabi, kung possible. Malalim po yung sinabi po ng Lord sa akin ngayon, yung designation ng Old Testament, ng Kingdom of God, at saka ng Remnant Church. Ipapaliwanag ko po yung tatlo na yon. Kingdom of God, Old Testament, yung mga kung paano namuhay yung mga mananampalataya sa Old Testament. Tapos nung panahon ng Panginoon Jesucristo hanggang sa Gospel of Grace. So ngayon, Remnant Church. Ano ang katatayuan ng Remnant Church sa end times na ito na nararanasan po natin? Malapit na po tayo doon, mga mahal ko pong mga kapatid. Mag-taste lang po tayo, darating na po yung tribulation. Wala po tayong magagawa. Sa ayaw nyo man at sa hindi, ang pre-tribulation rapture, hindi po katotohanan yan. Kasi wala namang nakalagay sa banal na aklat yung pre-tribulation rapture. Ang pre-tribulation rapture, hindi po yun yung 2 Thessalonians chapter 4. Hindi po yun. Sinabi ni Apostle Paul sa mga Thessalonians kasi nga ini-encourage sila ng Panginoong Jesucristo. 'Di ba? Kasi kung 'yun ang message niya sa lahat ng mga Gentiles, bakit sa Thessalonians lang niya sinabi, 'di ba? Yun ang pag-isipan ninyo. Kaya nga merong epistles of Thessalonians
Kaya ang Epistles of Thessalonians para lang yan sa mga Thessalonica. Hindi para sa lahat ng mga hentil. Kaya lang, syempre, yung nakalagay sa 2 Thessalonians chapter 4, ay prophecy yun for the end times. Prophecy yung sinasabi niya. Kaya sinabi niya doon, encourage one another. Pero ang purpose talaga ni Apostle Paul, yung pinapasabi ng Panginoon Kristo, kapag nahanap nila yung aklat na yon o yung hindi aklat yun, yung epistle na yon, siyempre mababasa ng mga hentil. O nahanap nga po yung dali lang. Nahanap nga po yung epistle na yon sa Thessalonians. Ngayon nakalagay ngayon doon na yung mga nabubuhay sa panahong yun, sabi niyan ganyan, ay dadakitin yung mga buhay. Those who are alive, sabi niyan ganon, will be caught up in heaven. So yun pong nakalagay doon. Pero encouragement lang po yun, mga mahal ko pong mga kapatid. Encouragement. Alam niyo po yung encouragement? Encouragement lang yun sa mga Thessalonica. Kasi nga sila siguro, siyempre wala naman tayong nakakaalam kung talagang kumusta talaga sila. Kasi epistle lang naman po yun eh. So hindi natin alam kung ano talaga ang mga pamumuhay nila noon. Talaga sigurong mahirap yung mga pamumuhay nila noon. Kaya ang Panginoon sa Kristo in-encourage sila na pagdating ng araw ay itong mangyayari. Pero hindi sa panahon nila, sa panahon natin. Di ba? Sa panahon natin. Those who are dead with Christ will come first, parang gano'n. And those who are alive, sabi niyang ganyan, ay mararapture. Pero in-encourage lang nila yung mga taga-Thessalonians. Pero ang mensahe na yun, hindi sa lahat ng hentil na nakasulat doon sa epistles niya. Mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya kung i-connect mo yung Matthew chapter 24 at 2 Thessalonians chapter 4, hindi sila parehas. Hindi sila magkaparehas. Doon sa Matthew 24, yun mismo ang direct na pagtuturo patungkol sa tribulation. Ngayon, yung Matthew 24 at saka Book of Revelation, magkasama yan. Magkasama sila. Kaya lang yung mga pastor, walang kaalam-alam. Nag-aral sila ng seminary pero wala man silang kaalam-alam doon. Alam niyo yung ganong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos pinagmamalaki niya yung 2 Thessalonians chapter 4 kaysa yung Matthew 24 at saka yung Book of Revelation. Bakit hindi nila maituro-turo yung Book of Revelation? Kasi hindi nila pinag-aralan yun, hindi nila sakop. Lahat ng mga pastors, lahat. Kahit sino pang mga pastors yan. Kahit sino pa. Lahat yan. Hindi sila pinagkalooban ng ministeryo sa end times. Kasi ang ministry ng mga pastors para maging banal ang mga anak ng Diyos. Maging banal. Like Christ. Ephesians chapter 4. Yan. Alam niyo, fivefold ministries? Yan. Tinawag yan ng Panginoon sa Kristo for the perfecting of the saints. Para maging perfecto, maging matuwid, maging ganap ang mga anak ng Diyos. Yun lang. Para maging Christ-like. Iba kasi yung Christ-like sa mamumuhay ka sa end times. Magkaiba yun. Kasi ang Panginoong Hesus mismo, hindi siya isinilang sa end times na panahon natin ngayon. Kasi kung darating ang Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon, mag-iiba ang mensahe. Hindi siya kingdom of God. Kundi survival ang magiging message. Tama? Tinan mo yung Old Testament. Sa Old Testament, law of God. Tama? O bakit nung panahon na ng Panginoong Hesus, kingdom of God na? Magkaiba. Di ba? O nung bumalik ng Panginoon Hesus, o ano nangyari sa mga hentil? O gospel of grace. Di ba? O gospel of grace. O yun na yung sinasabi kong medyo konting pahapyaw sa message po mamayang gabi siguro kung sakali po. Kasi sinabi lang po ng Lord sa akin kanina eh. Tinan mo, napapansin ninyo, di ba? Sa Old Testament, kingdom of God. Ibang nature yon kasi wala silang Holy Spirit. Kaya ang batayan ng kanilang pananampalataya ay yung 10 Commandments ng Diyos mismo. Yan ang batayan nila para maligtas sila sa pamagitan ng pananampalataya. O ngayon, meron na tayong tinatawag na Kingdom of God, Gospel of the Kingdom of God.
na kung saan ay ito yung banal na spirito o magkaiba. Dito wala silang Holy Spirit. Wala silang Holy Spirit dito, yung mga ibang mga mananampalataya. Ang mga merong Holy Spirit lang naman sa lumang tipan, ito yung mga propeta, di ba? Mga hari, di ba? Yun lang. Sila lang. Sino yung merong Holy Spirit doon sa panahon ni Joshua? Si Joshua, si Caleb, sino pa? Wala na. Kaya mahirap ang buhay nila. Pumunta sila doon sa Promised Land na wala silang Holy Spirit, maliban kay Joshua at kay Caleb. Bakit? Hindi pa naman sila nalinisan ng Panginoon Kristo ng panahon na yun eh. Ang mahirap pa ito. Ang Holy Spirit hindi siya nabubuhay sa loob nila, nasa labas lang. Alam niyo ibig sabihin? Ang banal na spirito hindi pwedeng manahan sa loob ng katawan ng tao pang matagalan. Bakit? Bakit hindi sila pwedeng mamuhay ng pangmatagalan ng banal na spirito? Kasi wala ang dugo ng Panginoong Kristo. Kaya ang Holy Spirit pwede siyang pumasok, lumabas. Pumasok, lumabas. Pumasok, lumabas. Pero ang Panginoong Kristo sabi niya, kapag pumunta sa iyo ang banal na spirito, mananahan ng banal na spirito, magpakailanman, sabi niya. Kita po ninyo yun, yung pinagkaiba ng bagong tipan, ng lumang tipan at saka bagong tipan. O ngayon, dumating ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon ng Kingdom of God message. Dahil sa pagdating ng banal na spirito. Di ba nag-iba yung mensahe? Nag-iba siya? Nagiging solid, kumbaga, ito yung shadow, ito yung substance, nagiging solid. Nung nawala ng Panginoon Kristo, sino nang pumalit? Yan ang Holy Spirit. Nung dumating ang Holy Spirit, ito na yung tinatawag nilang Gospel of Grace. Bakit? Nire-reveal ng banal na spirito kung ano ang kaugnayan ng mga hentil na nananampalataya sa Panginoong Kristo sa kaharian ng Diyos. Kaya kahit Hudyo man o Griego, kahit Hudyo man o hentil, sabi niyang ganyan, iisa sila sa pamamagitan ng banal na spirito ng Diyos. Kaya lang ang problema, nasa last days na tayo. Hindi na tayo nababase sa Kingdom of God, hindi na tayo nababase sa Gospel of Grace. Ano na yan? Survival. Iba ang pagtuturo ng survival. Ang pagtuturo ng survival, merong mga preacher na tinawag. Tingnan mo sa Old Testament, sino may mga Holy Spirit? Propeta. Sino ang may mga Holy Spirit sa panahon natin? Lahat. Hindi lang mga pastor. Di ba? Kaya lang ang problema, dahil sa death, burial, and resurrection, kinokontrol kayong mga anak ng Diyos. Kaya wala kayong kaalam-alam sa last days, sa end times. Ano yung alam ninyo sa end times, kapatid? Ni Kingdom of God, wala kayong kaalam-alam. Kasi sila mismo, wala silang kaalam-alam. Ngayon, end times na pala, World War III na pala yung nararanasin natin ngayon. Sigurado, umaabot na yung gasolina ninyo dyan sa Pilipinas, mga nasa 100 na siguro per liter. Kasi dito, ang taas na po eh. Ang taas na po dito eh. 1.65 nung huli ko pong nakita. Alam niyo po yung 1.65? $1.65. Yun ang ibig sabihin nun. So 35 cents magiging $2 na. Canadian dollar. Ilan ang palitan ngayon? 43. 43 plus kalahati. 40, so nasa 60. Sabihin na natin 65. Kung talagang kukunin mo yung peso dito sa Canada, 65 pesos. Kaya lang dyan sa Pilipinas, nasa 100 na yata. Tama po? Ang taas na eh. 100 pesos per liter. Pambira, 10 liters lang, 1,000 na. Magkalabaw na lang kayo. Balik tayo sa dati. Yung tinatawag nilang walking. At least exercise pa sa puso. Kaya lang layo ng Tarlac sa amin eh. 25 kilometers yun. Or 21 kilometers, 20 to 25 kilometers ang layo. Ganun po kalayo sa amin, sa bayan. Pero, kung magkaroon ng parang persecution o kaya yung famine doon sa Pilipinas, hindi sila mamamatay doon. Kasi magtanim ka lang ng madami matatanim dyan. Lalo na yung mga nasa rural areas, di ba? Mabubuhay sila doon. Mabubuhay sila. Kaya maganda yung nasa Pilipinas. Dito hindi. Kung wala kang pera dito, wala.
Nahirap po dito. Kaya dapat magtrabaho ka talaga. Wala, hindi usong tatamad-tamad dito. Kaya kung matamad ka, umuwi ka na lang. Pag dito. Bawal pong tamad dito. Bawal. Bawal. Ilan ang nagagastos ng sasakyan namin? Nasa $30 at least. Per 3 days. 3 days, 4 days. Parang ganun. Ito paano matipid naman tong sasakyan. Pero dyan sa Pilipinas, kamahal. Siguro nasa 100 per liter na siguro dyan eh. Sinisipan pa ako eh. Ganyan. Kaya tinan po natin, mga mahal ko pong mga kapatid, yung sinasabi ko po sa inyo. Paano mamuhay sa last days? Yun ang problema. Walang alam ang mga pastor. Tanangin ninyo sila kapatid. Wala silang kaalam-alam. Yan ang problema. Paano mo malalaman ang end times ministry? Holy Spirit kapatid, wala nang iba. Yan ang kailangan sa last days, Holy Spirit. Kung wala kang Holy Spirit, wala. Pupulutin ka sa kangkungan na tinatawag. Wala. Pagdating ng tribulation, wala. Bagsak ka kaagad. Impyerno babagsakan mo. Bakit? Nagkakasala ka eh. Ganun lang yun. Diba? Normal lang sa isang Kristiyanong magkasala. Kaya sinasabi nila, walang perpekto. Yan ang problema doon. Sino nagsabing walang perpekto? Tanungin mo yung mga pastor nyo kapatid. Pastor, sino nagsabing walang perpekto? Tanungin ninyo sila kapatid. Wala silang pagbabasihan kung saan nila mababasa sa banal na aklat. No one is perfect, sabi nila. Wala naman nakalagay na no one is perfect eh. No one is righteous. Pwede pa. No one is righteous, pero walang nakalagay na no one is perfect. Kademonyohan yung sinasabi nila. Walang silang basihan eh. Baka magpapalusot sila. Ay kapatid, mali ako doon. No one is righteous pala. Magkaiba kasi yung righteous sa perfect. Iba ang matuwid sa sakdal at ganap na tinatawag. Magkaiba yun, mga mahal ko pong mga kapatid. O, tanungin niyo yung mga papastor, baka magpapalusot pa yung mga yan. Kapatid, hindi pala yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin pala, wala palang matuwid. Buti pa yun, nakalagay talaga sa banal na aklat yun. Romans 3:23, di ba? Di ba? Nakalagay doon yun. No one is righteous. Buti pa yun, biblical. Pero yung no one is perfect, unbiblical yun kapatid. Demonic yun. Si Satan lang nagsasabi nun. Si Satan lang yun. Nagsasabi nun. Oh, kaya sinusunod ng mga demonyo mga pastor yan. Kaya demonyo sila eh. Kaya hindi mawala-wala yung pananalita ko na yan. Kasi nga, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maraming mga demonyo dyan sa Pilipinas. Huwag tayong mag-alala kapatid. Mawawala din itong pananalita na ito. Hanggat nandyan yung mga demonyo, mga pastor na yan, hindi ako mananahimik. Bakit? Kasi yan ang salita ng Diyos sa mga demonyo, mga pastor na yan. Kasi basahan ko po kayo kapatid, Matthew chapter 23. Nandiyan lang lahat. Sige nga, basahin ko nga. Basahin ko lang naman. Hindi ako magpapaliwanag kapatid, babasahin ko lang. Gusto niyo pong buksan? Punta po tayo sa Matthew 23. Kasi lagi na lang pinapansin eh. Bakit ganyan daw ako magsasalita? Bakit? Biblical naman ang sinasabi ko. Hindi lang ako manahimik kasi maraming mga anak ng Diyos na napupunta ng impyerno dahil sa kademonyo ang mga pagtuturo nila. Tama po? Anong gusto nyo? Mapunta kayo sa impyerno? Na dahil sa magagandang mga boses na mga pananalita nila? O mapunta kayo sa langit dahil pinagsasabihan ko kayo ng ganito? Anong mas gusto po ninyo kapatid? Anong gusto ninyo? Yung ganitong mga pananalita? Oh kapatid, ako kumusta? Pastor, nagkasala na naman ako. Ganun ba? Normal lang yan kapatid ko. Normal lang yan. Walang perfecto. Kahit nga ako nagkakasala din ako kapatid ko eh. Parehas lang tayo. Pastor ako. Tinuturuan kita. Parehas lang tayo kapatid. Kaya kapag nagkasala tayo kapatid ko, apply na lang natin ang 1 John 1:9. Ganun na lang tayo. Wala naman perfecto eh. Di ba? Sarap na pananalitain, di ba? Pero pag namatay silang dalawa, impyernong bagsak nila, ganon. Oh, tinan nyo naman yung mga pananalita ko kapatid, di ba? Oh.
At least, pag namatay ka, sigurado kang punta ka ng langit. Di ba? Kahit na ganito ang naririnig nyo sa akin, mga mahal ko pong mga kapatid. Di ba? Bakit? Kabanalan eh. Hindi sila nagtuturo ng kabanalan na dinedemonyo kayo eh, di ba? Dinedemonyo nila kayo eh. Kaya galit ako talaga kapatid, galit talaga ako. Hindi nyo ba lang na pinagtatanggol ko kayo? Kung alam nyo lang. Hindi naman kayong kalaban ko eh. Ang galit. Hindi naman kayo ang kalaban ko kapatid. Ang kalaban ko mga demonyo, mga pastor ninyo. Yan ang mga kalaban ko. Kalaban ng ministry. Sila talaga kapatid. Death, burial, and resurrection theology, gospel na sinasabi nila. Mga kalaban ko yung mga yan. Kahit magharap-harap pa kami mga kapatid ko, pahihiyain ko yung mga yan. Di sila makakapagtago kapatid ko. Kingdom of God nga lang, wala silang kaalam-alam eh. Di ba? Kaya napupunta lahat, halos marami kapatid ko, marami nang nabiktima ng mga demonyong yan. Marami nang nabiktima kapatid ko. Baka hindi mo alam, yung mga magulang mo, isa na sila sa pupunta ng impyerno kasi nga hindi mo alam, nagkakasala sila, pero apply sila ng 1 John 1:9. Nakakatakot yun kapatid. Nakakatakot yun. Ay, nakakatakot talaga. Ito. The woes upon the Pharisees. Babasahin ko lang po, hindi pa ako magpapaliwanag kasi pinaliwanag na ng Panginoong Jesucristo to eh. Message niya to eh sa mga demonyo mga pastor eh. Then spake Jesus to the multitude. Madaming tao yan ha. Multitude, sabi niya ganyan. May mga escribas, Sadducees, Pharisees, doctors of the law dyan. Pero sinasabi niya yun sa mga daming tao. Tingnan mo paano niya pahiyain itong mga demonyo mga pastor na ito. Saying, the scribes and the Pharisees sit in the Moses seat. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works. Hindi ko na ipapaliwanag kapatid. Basahin niyo na lang sa Tagalog. For they say and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men, they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, and love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, and greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, O Rabbi. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ. But he that is greater among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! That's one. Verse 13. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entered to go in. I'm gonna change the words because there is no scribes and Pharisees anymore, right? I'll change it. But woe unto you, pastors and ministers of death, burial, and resurrection. For ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entered to go in. I will not share. I'm just reading it. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! You want me to change this? Scribes and Pharisees to pastors and ministers? Yeah? You want me to change it, my dear? Mas better?
I think so. Okay, let's change it. I'll change it, my dears. Woe unto you, pastors and the ministers, hypocrites! For ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore ye shall receive the greater damnation. Woe unto you, pastors and ministers, hypocrites! 3 times. For you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves. Woe unto you, ye blind guides! Look at that, blind guides. Lord Jesus Christ says, Woe unto you, ye blind guides, which say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. 17. Ye fools! Look at that, ye fools. What is meant by fools? Anong Tagalog ng fools, kapatid? Alam mo anong Tagalog ng fools? Bobo, sabi niya, di ba? Bobo. Actually, may mas malalim pa dun eh. Hangal sa ibang salita, pero may mas malalim pa dun, kapatid. Hindi yan ang tinutukoy nito. Mas malalim pa rito. Malalim ang sabihin ng fools dito, kapatid. Bakit? Di baling teacher ka sa paaralan at hindi mo alam yung tinuturo mo, okay lang yung salitang fools kasi nga, mali yung tinuturo mo eh. Pero sila, kapatid, salita ng Diyos ang tinuturo nila pero binabaluktot nila, alam mo yun? Pag sinabing fools, malalim ang ibig sabihin nun, tama? So, anong ibig sabihin sa kanila ngayon? Anong ibig sabihin sa kanila? Ilalalim ko, kayong mga pastor na walang kwenta. Yun ang ibig sabihin nun. Mga wala kayong kwenta. Yun ang ibig sabihin nun, kapatid. Agree kayo? Hindi lang basta mga tanga, yung mga yan. Ayaw nilang nababanggit yung salitang tanga kasi. O kaya, mas malalim pa yung fools eh. Mas malalim pa yung hangal kasi yung tanga. Kasi yung tanga kasi, kapatid ko, di ba kapag ka nakikita mo na, di ba? Pambira ka naman, kapatid. Katanga-tanga mo naman, kalapit ng alay. Hindi mo pa nakikita. Di ba? Depende yun sa intention mo, kapatid. Diba? Hindi ka naman nagka-course doon. Kumbaga pinapaliwanag mo lang na kung saan nandyan na nga, hindi pa pinapansin. Ini-ignore nila. Kaya lang hindi eh. Malalim ang ibig sabihin nito, kapatid, yung full sa tinatawag. Kung ako lang magta-translate dito, sasabihin ko, kayong mga walang kwentang mga pastor. Yun ang translation nito, kapatid. Verse 17. Ye fools and blind. Tinan mo? Mga bulag. Ang hirap naman nun. Pastor sila. Nag-aral sila sa seminary. Death, burial, and resurrection. Pinag-aaralan nila salita ng Diyos. Pero ang mga bulag. Alam niyo po yung, kapatid? Naunawaan po ba ninyo ako? Galit ba kayo sa akin? Mga bulag na nga sila. Mga wala pa silang kwenta. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon Kristo rito. Ye fools and blind, for whether is greater the gold or the temple that sanctifieth the gold. In verse 18. And whosoever shall swear by the altar is nothing, but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Basta, ang tinutukoy dito, basta pagdating sa pera, lumalaki ang mga mata nila. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya mga demonyo, mga walang kwentang mga bulag na mga pastor, pagdating sa pera, wala kayong sinasanto. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang habol lang sa inyo, pera eh. Yun ang habol sa inyo, tama po? Basta pakitaan mo ng pera yung pastor mo, lalabas ang mata niyan. Pero pagdating sa pananampalataya, wala kayong alam. Yun ang problema doon. Hindi pa nakontento ang Panginoon Kristo, inulit pa niya ulit. Sa verse 19, Ye fools and blind, sabi na naman. For whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift. Kaya pagdating sa mga pastors, itong basahin ninyo, kapatid, Matthew chapter 23. Matindi yan. Para sa mga yan. Verse 20 na tayo. Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it,
and by all things thereon. And who shall swear by the temple sweareth by it, and by him that dwelleth therein. And he that shall swear by heaven sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! How many times? 5? 5 now? 5 na eh. Maliban pa yung fools and blinds, di ba? 2 beses nabanggit yon, pero ito, bilangin nyo na lang kapatid kung ilang beses sinabi ng Panginoon sa Kristo. Pag inulit yan ng 2 beses kapatid, enough na yun. Matindi na yun, kaya lang, ang dami na eh. 1, 2, 3, 4. Oh. Kahit pa paano, 1, 2, 3. O tama, 4 times na yun. Yung sinatawag nilang scribes and Pharisees, hypocrites. Mga hipokrito. Verse 20, 23. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. O, tamo, ang layo. Gusto yung basahin ko pa talaga kapatid ko, tapusin ko to. Sakit sa tenga eh. Sakit sa tenga to. Lalo kapag kademonyo yung mga pastor nakikinig dito, wala na, umpisa pa lang, sasara na yung Bible. Oo. Ganun yung mga yan. O, 24 tayo. Ye blind guides, which strain at a gnat and swallow a camel. Ito na naman, 25. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you make clean the outside of the cup of the platter, but within there are full of extortion and excess. Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Verse 27 again. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! Sa isa tenga. For ye are like unto weighted sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones. Even so, you also outwardly appear righteous unto men. Tinan mo, pinapakita nila na righteous sila, pero mga demonyo sila kapatid. Nakakatakot naman yan. Verse 28, oh. Even so, you also outwardly appear righteous, sabi niya eh. Righteous daw sila eh. Di ba? Pag kinakausap ng mga pastor, para silang mga anghel na eh. Para silang mga anghel. Pero pagdating sa simbahan, mga demonyo magsalita yan. This church is not perfect! So, demonyo na yan. Tama na nga. Baka verse 29 tayo. Verse 28 muna. Even so you also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Oh, iniquity. Bakit iniquity? Nagkakasala sila eh. Tapos apply sila ng apply 1 John 1:9. Wala naman nagbabago sa kanila, di ba? Verse 29. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Ay, ilang beses na to. Hindi ko na mabilang. 7 na yata, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Ako, 7 na kapatid. Perfect na yun. 7 na yun. Maliban pa yung blind guides. Yung blind guides yata, 4 to eh. Ay, nako. Buti na lang ang Panginoon si Kristo nagsasabi, hindi sa Apostle Paul. Bakit? Magaling magpalusot ng mga demonyo, mga pastor na yan eh. Si Apostle Paul ang sabi niyan kapatid, hindi ang Panginoon si Kristo. Ito, ang sulat mismo ng Panginoon si Kristo yan. Boses niya mismo yan. Sinulat ni Apostle Matthew. 30 tayo. And say, if we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets. Fill ye up then the measure of your fathers. Ang lalim nito, nako. Tingnan mo sinabi ng Panginoon sa Kristo na eh. Ye scribes and Pharisees, hypocrites. Hypocrites. Ye fools and blind. Sabi niya, di ba? Ito matindi.
Ye serpents! Kayong mga ulupong, sabi niya. Mga pastor. Panginoon si Kristo. Kayong mga ulupong, sabi niya ngayon, ye serpents, ye generation of vipers. How can ye escape the damnation of hell? Sabi ko sa inyo, pag ini-escape nila to eh. Ini-escape ng mga demonyo mga pastor yan. Bakit? Hindi para sa akin yan. Kasi, ebanghelyo ng Panginoon Kristo ang aking tinuturo. Death, burial, and resurrection. Hindi na alam. Hindi pala yun ang ebanghelyo ng Panginoon Kristo na eh. Hindi pala yun. O, 34 tayo. Wherefore, behold, I send unto you prophets. Ayun na, yung mga propeta. O, ano yung mga napapanahon ngayon? Mga end-time preachers. Tignan nyo ha. Sa Old Testament, mga prophets. Amen? Amen. Sa Kingdom of God, mga apostles, siyempre, mga panahon na yung mga apostles, mga evangelists, mga prophets, mga pastors, di ba? Mga teachers. Amen? Fivefold ministries. Amen? Tanggalin ko na to. Ngayon, sino ang mga end time preachers ngayon? Sino na ngayon ang mga end time preachers? Sino pinagsasabihan nila? Ano naman ang ministry ng mga end time preachers ngayon? Oh, siyempre, tinitira nila yung mga demonyo mga pastor dyan, kung sino man sila kapatid. Winawarningan sila palagi, warning, warning, warning. Para pagdating ng judgment day, wala na silang may pagmamalaki. Kasi hindi nila pwedeng ipagmalaki yung death, burial, and resurrection. Hindi naman gospel of grace yun eh. Di ba? Hindi naman gospel of grace yun. Hindi naman reconciliation ang tinuturo nila, kademonyohan eh. Bakit? Nasaan doon ang reconciliation? Sige nga. O tanggapin mong Panginoon si Kristo bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas. O sige. Sige, sabihin na natin yun ang message ng Panginoon si Kristo sa kanila. Na-reconcile ba sila? Hindi. Kasi kung na-reconcile ka talaga sa Panginoon si Kristo, hindi ka na magkakasala. Kasi new creation ka na eh. Dapat. Di ba? New creation ka na dapat. Bagong ikaw. Parang ganon. Yun bang nakikita mo sa mga kapatid dyan na mga namumuhay sa death, burial, and resurrection? Hindi. Kaya hindi sila totally reconciled. Front lang yun ang demonyo. Kaya sabi nga ng Panginoon Kristo, ye blind guides, you shut up the kingdom. Sabi niya ganyan, you shut up the kingdom, you yourself cannot enter therein. In 35, verse 35, that upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias, son of Bacharias, whom ye slew between the temple and the altar. Tingnan mo sinabi ng Panginoon Kristo rito, verily I say unto you, all these things shall come upon this generation. Eh, lalo na ngayon, end times. Yan ang nakakatakot. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them that which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chicks under her wings, and you would not. Behold, your house is left unto you desolate. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Yun lang po ang matinding mensahe ng Panginoon Kristo sa mga pastor sa buong mundo. Kaya lang, siyempre po, dahil po sa Tagalog po ako, nagtatagalog, so tinutukoy ko lang po dyan sa Pilipinas. Excuse me. Kaya ang prophecy po dyan sa Pilipinas talagang masaklap spiritually. Kailangan po talagang malinisan. Either mag-repent sila or either hindi. Pero based sa aking discernment, ever since talaga, walang magandang prophecy. Napag-aralan niyo po yung Book of Jeremiah? Napag-aralan po ninyo yan? Sinong nakinig kay Jeremiah? Wala, kahit isa. Wala. Bigyan mo ako ng isa kapatid, sige. Kung sinong naniwala sa kanya. Sige nga. Hindi niyo ba alam yung pagkatapos ng Jeremiah, Daniel? Kaya nga si Daniel sa Shadrach, Meshach at Abednego, napunta sila sa kay Nebuchadnezzar eh. Doon, panahon na kay Jeremiah yon. Si Jeremiah na una, bata pa sila Daniel noon, hindi pa siya prophet noon, si Jeremiah muna.
Si Isaiah, nandun din yun, noong mga panahon na yun. Si Isaiah. Noong mga panahon na yun. So sa Isaiah, Jeremiah, Daniel, magkakasama sila dun noon, kapatid. Pag-aralan po rin sa Old Testament, magkakasama yan. Iba-iba nga lang na level ng kanilang ministry. Yan. Kaya pagdating kay Jeremiah, ni isa sa kanila walang naniwala. Ang pinakamasaklap na nangyari kay Jeremiah noon, yung gumawa siya ng yung yoke nang galing sa yung ginagamit sa mga hayop, di ba? Yung pamatok na tinatawag, sangol sa Ilocano, sangol. Amoy sangol, kakabsat. Yun, nilagay niya dito sa leeg niya. Ang ginawa sa kanya, ginawa siyang laruan. Ginawa siyang laruan, kapatid. Di pa sila makakontento kung sino man yung hari na yun. Tinapon siya dun sa underground na may tubig pa. Ganun nangyari kay Jeremiah. Kawawa si Jeremiah talaga. Ni isa walang nakinig. Brin yun. Propeta ng Diyos, ni isa walang nakinig. Kaya sinasabi ko sa inyo pagdating sa repentance, yung mga pastor na yan, wala pa akong madiscern. Kahit isa. Sorry po mga mahal ko pong mga kapatid. Kung yun po ang nadidiscern ko po talaga. Nakakalungkot talaga. Kaya lang po, wala naman po tayong magagawa kasi naglingkod sila ng matagal sa Panginoong Jesucristo. Pero dahil sa paglilingkod nila, mali. Ginamit nila ang kanilang calling. May calling sila kaya lang ginamit nila ang kanilang calling sa kademonyuhan. Ano yun? Death, burial, and resurrection. Doon nila binabad ang pamumuhay nila. Walang repentance Di ba? Sa death, burial, and resurrection, may repentance ba? Wala. Walang repentance. Kung magkasala ka, 1 John 1:9, babalik ka na naman. Ganun yan, hanggang sa mamatay ka, ganun yun. Kaya kawawa yung mga kapatid sa pananampalataya na namatay na napumunta ng impyerno. Marami sa kanila, kapatid. Marami. Nakakatakot yun. Pero tinuturo nila ang Panginoon sa Kristo. Tinuturo nila na mayroong banal na spirito, di ba? Sinasabi nila na mga born again sila, pero kalokohan, hindi talaga sila born again, kapatid. Wala talaga silang Holy Spirit at hindi ang Panginoong Jesucristo ang tinanggap nila. Kasi kung talagang ang Panginoong Jesucristo na buhay sa kanila, kapatid, hindi hayaan ng banal na spirito na magkasala yan. Hindi. Hindi talaga. Kaya sa inyo po, mga mahal ko pong mga kapatid, ay ingatan po ninyo ang inyo pong pananampalataya. Alagaan po natin yan. Lahat po tayo, kahit ako, syempre, lang naman kayo lang, di ba? Kasi po sa kaharian ng Diyos, sa Kingdom of God, mayroong nauunang nauhuli, mayroong nauhuling nauuna. Ganyan po yan. Kaya kung saan ka man naroroon ngayon, i-develop natin ang ating relasyon sa Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ng banal na spirito, syempre. Yan, hindi natin pwedeng i-develop ang ating relasyon sa Panginoon Jesucristo kung wala ang banal na spirito. Ang sikreto po sa end times, Holy Spirit. Yan po yan, wala na pong iba, kapatid. Kahit na sino pong magturo, pag binasa mong banal na aklat, pag nag-aral ka ng banal na aklat, Holy Spirit ang kasama mo. Ganun yan. Pumunta ka sa Genesis, Holy Spirit. Pumunta ka sa Book of Revelation, Holy Spirit. Tama? Tama po? O yun. Ganun. Kaya saan mo mabuksan ang banal na aklat, Holy Spirit ang kasama mo. Amen? Ang problema, kapag hindi mo naintindihan yan, hindi mo kasama ang Holy Spirit. Ganun lang yan. Kapatid, hindi ko naintindihan ito. Question mark yun. Question mark talaga. May problema. Buruin mo, anak ka ng Diyos, di ba? Nag-aaral ka ng salita ng Diyos, tapos di mo maintindihan. Imposibleng di mo maintindihan yan. Imposibleng hindi mo maintindihan yan. Isa lang ang sagot dyan, wala kang Holy Spirit, kapatid. O tanungin mo ako, kapatid, Brother James, sino ba nagturo sa iyo niyan? Wala. Nag-aral ako, kapatid ko. Kasama kong banal na spirito sa buhay ko. Yan ang nangyari sa akin. Kasi ako po kasi lumaki ako na walang mga magulang. May magulang ako pero 5 hanggang 5 years old ako. Kaya lang nag-abroad sila So pagdating na ng high school, siyempre nandiyan yung mga magulang kong papa ko, siyempre, pero ilang oras lang naman ng communication sa mga magulang, di ba? 1 oras, 2 oras, marami na yung 2 oras na kausap ang papa mo. Kung minsan nga lang, 30 minutes lang, wala na di ba? Siyempre, sarili mo yun. Pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, di ka naman tinuturo ng mga magulang mo
Hindi naman ako tinuturuan eh. Umattend ako ng Bible studies, nakikinig ako. Pero sarili kong pag-aaral yon, di ba? O turuan mo ako ng Word of God, makikinig ako sa iyo, pero hindi mo ako tinuturuan, nakikinig ako. Naintindihan po ninyo sa akin? Naintindihan po ninyo ako? Ganon din naman ako. Tinuturuan ko kayo, pero sinasabi ko lang yung alam ko, na alam ko nasa banal na aklat. Ngayon, ang Holy Spirit ang magbibigay ng revelasyon. Yan, ganon yun. Ganon po yun. Kaya sino ang teacher mo? Ang banal na Espiritu. Kasi kahit nagaano pa kagaling ang nagtuturo sa kapatid, kung hindi mo naintindihan, wala rin kwenta. Ang magpapaunawa lang sa iyo, siyempre ang banal na Espiritu. So, ganun pong nangyari po sa akin noon. Ang Holy Spirit lang po talagang pag-asa natin para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya lang, huli na ba ang lahat? Masabi kong oo, masasabi kong hindi. Yan ang mahirap. Yan ang malaking problema doon. Lumalago na ba ako sa pananampalataya o hindi? Hindi ko masasagot yan. Ikaw lang nakakaalam nun, kapatid. Kasi lagi mong isipin, para maintindihan mo ang sarili mo, kumusta ang relasyon mo sa banal na Espiritu? Yun. Kumusta ang relasyon mo, kapatid? Kasi the more ka na nagkakaroon ng matinding relasyon sa banal na Espiritu, hindi ka nagkakasala. Ganun yan. Ganun po yan. At ang ministry, hindi para sa akin. Ang ministry po para sa inyo. Kahit sa banal na aklat, kahit na sino pa. Kahit ang Panginoong Jesucristo. Dumating ang Panginoong Jesucristo hindi para sa sarili niya. Dumating ang Panginoong Jesucristo para sa mga kapatid niya sa pananampalataya. So, ganun din naman po, lahat ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kung sino man po sila. Ang dahilan, para turuan ng mga anak ng Diyos. Pero nasa sa kanila kung paano kumilos ang banal na Espiritu para maintindihan nila ang mensahe na binabahagi ng mga tagapagsalita. Amen po. So, yun lang po. At saka hindi ko po expect na maraming manunod sa Tagalog. Sa tikas ba naman ng ulo ng mga Pilipino kapatid ko? Ay, konti lang po kayo dyan. Madami na yung mga 20 siguro. Madami na yung 60. Sa Pilipinas po ganito, pagdating sa Two Gospel Ministry, wala pang mga 20 ang talagang nakakaintindi niyan. Wala pang 20. Opo, madidiscern ko po yan. Wala pang 20. Ang nakakaalam ng Two Gospel Ministry, medyo nakakaunawa na, nasa 20 pa lang. Opo. Totoo po yan. Kahit pa paano, mapalad din 20, di ba? At least meron 20 na nag-aaral ng salita ng Diyos ng Two Gospel Ministry. Kaysa sa wala. Di ba? Kaysa naman death, burial, and resurrection. Kumbaga wala na yun. Winawasak na ng Panginoon Jesucristo po yun, mga mahal ko pong mga kapatid. Nakikita ko nga po sa Facebook Gospel of Grace, sabi niya Nabibless naman ako, di ba? Gospel of Grace, sabi niya ganyan. Sabi ko, wow. Nice. Dati hindi mabanggit-banggit yung Gospel of Grace di ba? Dati death, burial, and resurrection. Ngayon hindi na Meron akong napapansin Gospel of Grace, sabi na. Ito huwag yung magagalit na Gospel of Grace, sabi niya rito. Tapos dito, Baptist. Tapos basta nakalagay dito, Baptist. Kumbaga, Gospel of Grace. Tapos dito sa kabila, Baptist. Tapos ibang mga religion. Nandito. Sabi ko, bakit nandun yung Baptist? Wala tayong magagawa. Yun ang nakalagay dun Picturean ko sana kaya lang wag na. So, ganoon lang po, mga mahal ko pong mga kapatid at pagpalain po kayo ng ating Panginoon Jesucristo. Hopefully, pero kung nagkakasala ka kapatid, walang pagpapalang marireceive. Curse ang marireceive mo. Kaya hopefully po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon Jesucristo. Pagpapalain lamang tayo ng ating Panginoong Jesucristo kung malinis ang puso po natin. Amen? Yun pong sikreto. Pag malinis ang puso po natin, makikita po natin ng God the Father. Those who are pure in heart, they shall see God. Matthew chapter 5 verse 5 yata yun. Pero hindi pa ako sure. Basahin nyo na lang po yan. So, shalom po mga mahal ko pong mga kapatid. And hopefully makapag-online po ako sa inyo mamaya. Medyo maganda po yung topic po mamaya.
Kinausap ako ng Lord kanina. Kasi nagiging specific na po yung message. Baga papunta na po tayo sa tinatawag na end times ministry, papunta sa Book of Revelation na. Sabi ko po sa inyo, magbabago eh. Ito, palapit na po ng palapit, mga mahal ko pong mga kapatid. Na-excite na rin ako, syempre. The more na papalapit ng papalapit ang pagtuturo sa end times ministry, sabihin, malapit na pong dumating ang tribulation. Yung na-share ko po kanina, yung mga zombies. Zombies. Parating na po yung nandyan na po yung zombie talaga. Nandyan na po yan. Yung apocalypse na zombies, nandyan na yun. Kinukontain lang nila, mga mahal ko pong mga kapatid. Ano yung nire-restrain? Alam niyo yun? Pero dadami yan, kapatid ko. Nandyan na yan. Yung iba nagkakalat na. Yung mga hayop na silang napapansin na patay na pero albirimin, nasagasaan na pero tumatayo pa rin. Mahirap paniwala ng mga bagay na hindi ka panipaniwala kasi hindi tinuturo sa atin, di ba? Hindi tinuturo kasi sa'yo ng mga demonyo, mga pastor na yan eh. Magsasawa din kayo dyan. Mga mahal ko pong mga kapatid. Kapag lumago ka sa pananampalataya, sa To Gospel Ministry, tapos mapapakinggan mo yung mga pagtuturo nila, kapatid ko, ikaw mismo magsasabi, ay, hindi na ako magsisimba rito. Oo, kapatid. Pag-aralan mo ng pag-aralan yung To Gospel Ministry, especially Kingdom of God, pag nasanay ka na, tapos pakikinggan mo yung pastor, na death, burial, and resurrection, magsasawa ka, kapatid, sasabihin mo mismo sa sarili mo, Lord, ayaw ko na pong magsimba dito. Ganun ang mangyayari sa'yo, kapatid ko. Bakit? Malalaman mo yan. Pagka meron kang Holy Spirit, kapatid, hindi ka itutulak ng banal na spirit na pakinggan mo yung pastor na yan. Hindi. Ilalayo ka niya, kapatid ko. Oo, bakit? Anak ka niya eh. Anak ka niya eh. Ayaw ka niya madumihan. Tama? Gusto mo ituro ko yung tinuturo nila? Tuturo ko sa'yo? O ganito lang ang pagtuturo nila eh. Sige, kapatid, magkasala ka lang. Okay lang yan. Normal lang yan. Apply mo lang 1 John 1:9. Ganun. Ganun lang kasimple. Yun na yun. Yun na yung death, burial, and resurrection. Okay lang, kapatid. Magkasala ka. Walang problema yung kapatid ko. Ano, may nagahasa ka ba kanina? Sabihin mo sa akin mamaya. Iwan natin, hihingi natin ng tawad dyan. Iwan natin magagawa. Yan ang kahinaan mo eh. Manyakis ka eh. Di ba? Manyakis ka, kapatid eh. O, di sige. Ihingi natin yung tawad dyan mamaya. 1 John 1:9. Di ba? So, subukan mong maglasing kapatid. Di ba lasinggero ka? O, kausapin mo yung pastor. Pastor! Hingi nga po ako ng tawad, lagi na lang akong umiinom eh. Lagi po akong napapagalitan ng asawa ko eh. Lagi kami nag-aaway paggabi. Lalo na pastor kapag madaling araw ako umuwi, nakita ko na lang, doon ako sa labas. Meron na lang akong, nakatulog ako doon sa kusina. Sa labas ng bahay. Nakatulog sa labas ng bahay. Meron na lang akong dalang kumul at saka kulambo. Kulambo pa Kapalad mo naman may kulambo pa. Yan, hindi ako binubuksan ng asawa ko, pastor, paggabi. Lalo na pag umuwi ako ng madaling araw. Ano pang gagawin ka, pastor? Tapos, pastor naman, kakausapin ka, di ba? Nangangamoy alak ka pa. O sige, hingi natin yan ng tawad, kapatid. Na ikaw naman, hingi mo naman ng tawad ko, no? Tapos, wala pang dalawang araw, minum ka na naman. Hanggang sa ikaw mismo magsasawa, hindi ka na pumunta ng pastor mo. Hindi na. Bakit? Parehas lang din di ba? Lasinggero ka, tapos after 2 days, babalik ka na naman sa pagiging lasinggero. Magsasawa ka rin sa pastor mo. Bakit? Ikaw mismo magsasawa. Punta ka doon, hihingi ka ng tawad, tapos inom ka na naman. After 2 days, punta ka na naman sa pastor mo, inom ka na naman. Alam mo yung ganon? Inaabot ka na ng 20 years panginginom. Di ba? Ikaw din magsasawa, kapatid. Itong problema ng malaking pastor dyan sa simbahan. Hindi sila marunong mag-cast out ng evil spirits. Takot sila. Bakit? Takot nilang galawin ang mga evil spirits. Alam niyo bakit? Hindi sila kingdom of God, kapatid. Nasubukan niyo ba na yung pastor nag-cast out siya ng evil spirit? Nasubukan niyo na? Nakita? Ilan ang mga pastors dyan sa Pilipinas nagka-cast out ng evil spirits? Ilan? Sa buong buhay ko nakakita ko ng isa.
Isa. Kaya lang yung Pastor Noel, hindi niya tinuloy. Hindi niya tinuloy. Nung kabataan ako, nakakita ko ng isa, nagka-cast out. Base sa kanya, umaalis naman daw yung evil spirits, pero hindi totally na talagang umaalis. Yan ang malaking question. Di ba? Sabi ng Panginoon si Kristo, I have given you authority to cast out evil spirits. Di ba? Bakit hindi sila makapag-cast out? Yan ang malaking question. Di ba, kapatid ko? Pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, naniniwala ka sa two gospel ministry, naniniwala ka sa kingdom of God, meron kang Holy Spirit, malinis ang puso mo, kapatid, o mag-cast out ka. Lalayo yung mga yan, kapatid ko. Tatakbo yung mga yan. Pero itapan nyo sila sa Tartarus kung sakali lang magpalayas ka ng demonyo. Sa Tartarus. Kasi ang Tartarus, isa yung prison. Prison po yan. Pag nandun na sila, hindi na sila pwedeng lumabas. So hanggang doon lang po ako, mga mahal ko pong mga kapatid, at God Jesus Christ bless you all. Shalom, Pastor Joven. Ikaw lang ang nakikinig sa akin eh. Pero okay lang yan. Kasi hindi ko naman expect na manonood ng madami ang mga Pilipino eh. Kasi hindi sila familiar sa two gospel ministry. Kaya shalom po, mga mahal ko pong mga kapatid, and that's all. Shalom, shalom.